ang ang nakikita natin, inililihis niya ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato sa alyansa. Nililihis niya ang dahilan kung bakit yung mga nasa Quadcom, nasa Tricom na yan, yung mga bumoto sa impeachment at saka yung mga sumira, naglumabag sa karapatan, ang pagkatao ng Vice Presidente at ng dating Presidente, yun o talaga ang dahilan. Ang ginagawa ni Toby, Congressman Toby, mawalang galang na sa iyo, kaibigan, pinagtatakpan mo ang pagtataksil ng Presidente Marcos Jr. sa kanyang sinumpaang tungkulin. Anong ginagawa ni Chanco? Magkaibigan tayo, Toby, Ayan ang sinasabi ko. Kahit na kaibigan natin, kakampi, tanongin niyo si Toby, magkaibigan kami na. Pero, pinuri ko siya. Pinuri ko siya noon na hindi siya pumirma sa impeachment. Okay yun. Okay yun. Pero yung ngayong mga paliwanag niya, na sinisisi niya, parang yun ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Yun po, unang-una, katawa-tawa na nga, na bihirang-bihira, bihirang-bihira tayo makarinig ng nasa kabilang partido, na magsasabi ng totoo. Nagsasabi ho siya ng totoo kasi bahagi ho yun ng pagkatalo. Yung impeachment bahagi yun. Pero ang nakikita natin, inililihis niya ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato sa alyansa. Nililihis niya ang dahilan kung bakit yung mga nasa Quadcom, nasa Tricom na yan, yung mga bumoto sa impeachment at saka yung mga sumira, naglumabag sa karapatan, ang pagkatao ng Vice Presidente at ng dating Presidente, yun o talaga ang dahilan. Ang ginagawa ni Toby, Congressman Toby, mawalang galang na sa iyo, kaibigan, pinagtatakpan mo ang pagtataksil ng Presidente Marcos Jr. sa kanyang sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang kasarinlan ng ating bansa. Sapagkat ang ginawa niya, na pumayag siya. Kung hindi man, kasi hindi po ba, ang talagang hinala, hindi, si Marcos Jr. ang nasa likod diyan. Kasi sabi ng DILG Secretary Remulla, sila daw ang nagplano niyan. Tinatanggi naman nila ngayon. Pero kahit na nga na hindi siya nagplano, pero pumayag ka Hindi naman mangyayari kung ang presidente ng bansa hindi papayag. Isang utos mo lang yan, hindi pa pwedeng gawin niya yan. Hindi. Since alam niya na arestuin, hindi naman pa pwedeng sabihin niya, hindi ko alam. Dahil hindi naman gagalaw yung mga yan kung hindi mo alam. Hindi lang yan. Actually, hindi gagalaw talaga yan kung hindi ka umuo. O madalit sabi, dahil pumayag ka, doon nagalit ang taong bayan. Yun talagang dahilan. Ang ginawa niyong programa ng paghihiganti at ang maling pag-uusig at paninira, pagsira sa reputasyon at pagwasak sa ligasiya at mandato na ibinigay ng dating Presidente Duterte dito sa ating bansa, yun ang naging dahilan kung bakit nag-alsa. Mabuti nga yung pag-aalsa nila sa pamamagitan lamang ng balota at hindi sa madugong pag-aalsa. Sa balota nila pinadaan. Kaya nakita mo, naglagapak lahat ang mga nanira kay Presidente Duterte. Hindi ba? O sino ba? Sino-sino ba yan? Ayan. O sino yung mga natalo? Sila na yun. Ilan lamang ang nanalo. Napakaswerte pa nga nila at nanalo pa sila. Yun ang bakit? Kung bakit natin pinupunan na naman tong kaibigan natin. Kaibigan natin to, pero pinupunan natin. Kasi nga, para sa kanya, in his own defense, kasi sinisisi siya. Kasi siya ang general campaign manager. Kasi,
ng mga Pilipino, ikaw ang general campaign manager, kaya natalo yan dahil sa'yo. O kaya, sa depensa niya, hindi, kayong mga nag-initiate ng impeachment, ako kontra dyan, tinuloy nyo. O, pero tama yung sinasabi niya yun. Pero hindi yun talaga ang pangunahing dahilan. By doing that, you are tinatakpan mo. You're covering up for the real reason of the downfall of the Alianza senatorial candidates. At ang real downfall na yan, caused by the betrayal of the President of this country to his oath of office of serving and protecting the Filipino people. Iyon no ang naging dahilan. O kaya natin pinukontra. Kaya sabi nga natin, tanda mo, Franco, yung nag-viral. Ako yung interview ni Karen Jimeno dyan sa Bilyonaryo, sa kabilang istasyon. Yes. Nung ako'y good luck niya, good luck, Attorney Panelo, for your petition of writ of various forms na pinahal niyo ng anak niyo. Good luck sa inyo. Ang bilis nga ng sagot ko, di ba? Sabi ko, good luck to this government Correct. because what it is doing will be the beginning of its fall. Yeah. Doon tayo mag-good luck sa gobyernong ito kasi ang ginagawa niya, ito na simula ng kanyang pagbagsak. Eh, nangyayari na nga yan. Tingnan nyo. Nung matalo ang alyansa, dahil sa ginawa nila kay Presidente Duterte, sila ngayon, nag-aaway. O ano ba tawag mo dyan? Pag sinisi ng isang nasa alyansa, yung kasama niyang kaalyansang mga kongresista at speaker, o hindi ba, nagkakaroon na ng infighting sa loob ng alyansa. Kasi, sinasabi nila, at hindi naman pinasisinungalingan, na interesado si Toby Chanco na maging speaker. O di nag-aaway-aaway na sila. O, yeah. Pangalawa, yung pagkatalo ng maraming kumontra sa mga Duterte, ang nanira sa kanila, umpisa na ng pagbagsak yun. Kasi kung nanalo sila, ibig sabihin, ang Pilipino, kampi sa kanila. Ay hindi. Naglaglagan nga sila lahat. Kaya sabi ko, may 3 taon pa kayo. Presidente Marcos Jr., anong gagawin niyo? Ako, unsolicited advice. Ang gagawin niyo lang, ibabalik niyo lang dito si Presidente Duterte. Medyo tataas ang rating niyo. At saka magiging consistent kayo sa posisyon na walang jurisdiction. At gawin niyo na yung mga hindi niyo nagagawa ng 3 taong nakaraan. Para hindi na lalong mag-alma at magalit ang taong bayan. Otherwise, kung hindi niyo po gagawin, maniwala kayo. Yung sinasabi ko, this will start the beginning of its fall. Nag-start na nga tuloy-tuloy na ho yan. So, tayo ng bagong pagpapalit ng mga may hawak sa kapangyarihan. At ayaw sana nating mangyari yun. Kaya, gawin nyo na. Sapagkat yung clock, yung relo, di ba, Yeah. tumutunog yun. Ticking. Pag uminto yan, patay na. Tapos